Yo mga par, kamusta? Mayweather Jr. gustong mang-ambush ng kampyon at ang bakbakan ng dalawang Pinoy. Pero bagong lahat mga idol, suportahan niyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po ang matinding bakbakan ng dalawang Pinoy prospect sa pagitan ni Mel Fajardo kalaban ng Pinoy Rising Star na si John Paul Cabonilas para sa OPBF World Title sa Light Flyweight Division, kung saan mga idol matagumpay po nakuha ni Mel Fajardo ang panalo sa isang impresibong paraan. Winalis lang naman kasi nito mga idol ang tinaguriang angas ng Cebu sa loob lamang ng round 1. Mukhang hindi kasi nakarecover si John Paul sa unang pagkabagsak nito sa ibabaw ng lona nang nakatama ng solid ng kanang kamao ni Fajardo. May biglang naging lantang gulay ang kanyang tuhod sa laban. Naging mahirap pa para sa angas ng Cebu ang sitwasyon dahil magaling na finisher boxer itong si Mel Fajardo. Hindi talaga siya nito tinantanan sa bakbakan hanggang ang referee na mismo ang tumigil sa bakbakan sa huling minuto ng round 1, kung saan para sa atin mga idol, medyo mismatch ang sagupaan ng dalawang Pinoy. Hindi naman natin sa minamaliit si John Paul. Sa katunayan nito, bilib tayo sa estilo niya sa laban. Pero palagay natin, medyo hindi pa ito hinog para itapat sa kagaya ni Mel Fajardo na talagang isang power puncher. Nasubok na talaga magpatumba ng kalaban dito sa Pinas, pati na sa ibang bansa. Well, gayon pa man mga idol, naniniwala tayo na makakabalik na malakas ang angas ng Cebu para gumawa ng kanyang sariling pangalan sa boxing sports. Samantala dahil sa galawan na pinakita ni Mel Fajardo sa laban, kung saan nag-improve na ang kanyang kartada sa 11 wins, 1 talo, 2 draw, at 10 sa 11 laban nito nakuha niya sa knockout, malaki ang chance mga idol na mapalaban ito sa mga bigatin na laban sa kanyang next fight. Siguradong umingay kasi ang pangalan ni Fajardo sa buong Pinas, lalo na sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Akalaan nyo kasi mga idol, sa huling siyam na laban ni Fajardo, 8 dito ay knockout, at sa 8 na pinagapang niya sa lona, 6 dito ay round 1 lamang ang inabot. Kaya sobrang impresibo talaga mga idol. Hindi na tayo magugulat kung si Pacman mismo ang mag-handle kay Mel Fajardo dahil pang-kampiyon ang kalidad nito sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Mayweather Jr. gustong i-ambush ang kampyon, kung saan sa article nga po na nilabas ng Boxing News 24, nanawagan po ang unbeaten legend Mayweather Jr. na labanan ng British boxer na si Leywood na siya ang nagmamayari ng WBA Featherweight World Title, ang kanyang bagong prospect na si Carmel Moton. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, matagal na po naalaga ni Floyd si Moton simula nung sumapi ang American fighter sa Olympics. Isang solid na fighter to mga idol, kaya nakuha niya kaagad ang atensyon ni Mayweather para alagaan siya. Sabi pa nga ni Calvo mga idol, si Carmel Moton daw ang papalit sa pwesto ni Tank Davis at magbe-break daw sa record ni Floyd balang araw. Kaya personal talaga kinall out ni Mayweather si Leywood para sa isang title fight. Bagamat hindi naging maganda mga idol ang reaksyon ng mga boxing fans at experts sa gustong mangyari ni Calvo dahil halatang ambush ang gusto niya sa kampyon para iharap sa kanyang alaga. Kung titingnan kasi natin mga idol ang rankings ng WBA Featherweight, wala po sa top 10 contender itong si Moton. Tapos gusto ni Floyd labanan siya kaagad ni Leywood kahit sa rules ng WBA na ang dapat lumaban lamang sa isang kampyon ay kasama sa top 10 contender, kung saan isa sa mga tinitingnan natin na rason mga idol kung bakit atat si Floyd sa ganitong bakbakan dahil easy fight lang ito dahil hindi naman gaano kalakas si Leywood at medyo inaabot na ito ng father time sa edad nito. Kumbaga easy fight lang sa alaga ni Floyd ang maging world champion at syempre makuha ang record na first boxer na maging kampiyon na hindi rated sa titulo. Well, gayon pa man mga idol, hindi talaga natin masasabi na malabo mangyari ang laban. Iba pa rin ang magagawa ng guts ni Mayweather, kaya kasi nito i-promote ang laban para kumita na malaki na siya naman ang hinahanap ng lahat ng mga promoter, lalo na itong si Eddie Hearn na siyang humahawak sa WBA champion na si Leywood.